So hello mga kulichap, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, so nandito tayo ngayon sa garahe natin at nakapark yung ating sasakyan. So may ibabalita lang ako sa inyo at i-explain sa inyo na isa sa mga downside ng isang automatic transmission. So ayan guys, kukwento ko lang sa inyo yung nangyari sa amin nitong isang linggo lang So last week pinagawa ko yung sasakyan natin at nakagastos nga tayo ng 10,000. So 5,000 dun sa radiator fan motor, and then 3,000 sa radium spark plugs, and then 1,500 para dun sa labor. So after that, okay naman yung sasakyan. Pagka-park ko dito, 2 days after, tsaka ko lang ulit siya nagamit So nung nagamit ko siya, 1 click naman siya at ginamit ko papuntang Indang. Siguro mga 15 kilometers yon. Pagdating namin ng Indang is tumigil lang kami na mga 10 to 20 minutes habang naka-stereo ko, and then after that, pinapa-start ko siya, ayaw nang umi-start. So para bang nalobat yung battery. So parang siya ay naglalambing na naman. At it so happen lang nung last week na rin yun na napagawa ko nitong sasakyan is parang naisip ko kung kailan ba nagpalit ng battery yung aking kapatid. So hindi ko ma-determine kung nagpalit na ba siya or hindi. Kaya nagkaroon ako ng kutob, nagkaroon ako ng pangamba na baka one time biglang malobat yung battery. At pag nalobat nga ang battery, ang downside ng isang automatic transmission ay hindi natin siya mapapastart. Hindi siya katulad ng mga manual transmission na pwede natin siyang pakadyutin, itulak para makapag jump start. Ito hindi, dahil nga siya ay isang automatic transmission. So although dito sa version na to is kaya ko siyang ilipat from neutral, na dahil meron tayong shift lock, pwede natin siyang ilagay sa neutral nang hindi siya nakastart. Usually do sa mga automatic transmission ay wala nito, hindi natin siya maililipat talaga yung cambio natin sa neutral unless gamitan natin ng susi. Ayun, hindi natin siya maitutulak sa tabi. Kung saan kayo tumigil, usually pag automatic transmission, dun na kayo nakatigil. Kaya bawal na bawal po, or hanggat maiwasan natin na malobat yung ating battery. Ito pa naman ay push start button. So may susi siya, pero kung mapapansin nyo nga, hindi na siya kasama dito sa shift lock. Meron lang siyang button. Unlike dun sa mga ibang variants na kailangan mong suksukin ng susi para mailipat mo tong si cambio at ma-neutral natin. So yun yung isa sa mga downside talaga ng isang automatic transmission. Hindi pwede malobat ang ating battery kasi hindi natin siya mapapa-start. So it so happened lang guys na buti na lang meron tayong natawagan. Shout out po kay Rabi Pidel at kay Dana Mojica Pidel na ating bilas at hipag to the rescue naman sila dahil nasa vicinity naman din sila Yun nga, anong nangyari, pinalta namin yung battery at pinastart yung sasakyan. So nag-start na siya, dumiretso na ako sa bilihan ng battery. Syempre naghanap tayo ng battery na trusted, naghanap tayo ng Amaron. Kaya lang doon sa pinuntahan natin, wala na silang Amaron battery. Ang meron na lang is yung Elito. Ayan, kung mapapansin natin, kulay pula lang siya, pero yung itsura niya is katulad siya nung Amaron. Maintenance free din siya, 1SM nga lang to. Meron din siyang indicator dito kung meron pa siyang charge. Yung sa harap niya, Elito lang na sticker, yung sa atin Amaron. Then yung gilid niya Amaron din. Alright, so ito yung ni-recommend nung binilhan ko ng battery dahil nga hinahanap ko is Amaron. Wala daw siyang available na Amaron at meron din siya yung Motolite. So Motolite sana yung bibili natin, kaya lang medyo pricey, nasa 6,300 yata yung ganitong battery Ito nakuha lang natin ng 5,000 palit yung ating Motolite na Enduro na tinutubigan pa. So paano natin nalaman na battery talaga yung sira? Pagdating kasi natin dun sa bilihan ng battery, pinatest natin si battery. Pagka-test sa kanya, tiningnan yung charge niya, 13 volts pa. So sabi nga nung binilhan ko ng battery, bakit ayaw niya mag-charge? So tinest niya, binuksan niya yung lagayan ng tubig. So di tubig pa kasi yung battery na yon. So binuksan niya, pagkabukas is nakita niya yung unang butas ay madumi na yung tubig niya. At after testing nga, tiningnan niya lahat ng mga tubig dun sa butas. So after checking that,
yung pinakamaduming isa, yun, meron siyang ginamit na gadget and then pinakita sa akin na bumubula na yung unang butas. So yun talaga yung pinakasira niya. So saktong-sakto na tayo ay nasiraan ng battery nung iniisip natin na masisiraan tayo ng battery. So etong Elito na to, ayan, gawa siya ng Amara Raja na gumagawa din ng or sister company yata to ng Amaron. So yung kanyang AH capacity is 45, CCA is 360, and then yung kanyang RC is 63 class A. So maintenance free, high cranking power. Yan yung Elito. So ito naman maintenance free din, pero tulad ng ating Amaron, may bukasan siya dito na pwede natin lagyan ng distilled water pagkatapos ng kanyang warranty. Meron siyang 21 months warranty, pero dun sa YouTube na nakita ko, sa India naman yon, parang matagal-tagal ang warranty nila pag sa Elito. So made in India rin to guys. Meron dito nakalagay Ayan, made in India. Ayan, gaya ng Amaron. So eto nga guys yung mga napagawa na natin. Yung kanyang bagong radiator fan motor, mapapansin nyo bago na siya, 5,000 yan, genuine Denso. Tapos yung Toyota Iridium spark plugs na 750 ang isa. At kamakayanan lang na i-vlog na natin, napalitan natin to ng radiator, napalitan na natin siya. And then ano pa ba yung mga pinagawa natin sa kanya dati? Flashing ng brake fluid, nakapagpa-change oil na rin tayo ng panibago, nakapagpa-linis na tayo ng brakes at nakapagpa-pintura tayo ng caliper. Ayun. Hindi, nakapagpa-change na rin tayo ng ATF. So all in all, ang nagagastos ko na dito is 5,000 sa radiator, 5,000 sa radiator fan motor, 3,000 sa spark plugs, 5,000 dito, and then ATF, umabot tayo noon ng 10,000 din, and then sa labor is 1,500. So parang mga nasa 30 plus na yata. Sa computation ko 27, mga ganun. So medyo malaki-laki na yung nagagastos natin dito kasi sa atin na inaabot yung sira niya. So hindi pabayaan kasi ng kapatid natin, sa atin inaabot yung mga sira. So sabi ko nga, medyo masakit sa bulsa, pero once na matapos or may ayos natin siguro naman lahat ng mga sira nito, is wala na tayong poproblemahin. Ang susunod na naman natin target dito is yung pangapang ilalim niya, which is ang pa-estimate ko dun sa mga parts is nasa 7,000. Wala pang kasamang labor, shock mounting, yung axle boot at saka yung engine support harap at likod. Ayun. So magpapa-align din tayo after natin mapaayos yung mga pang-ilalim niya. So additional cost din yun. Hopefully matapos na yung mga pagawain natin, and then tint. Ayan. Yung aircon naman medyo okay na ulit yung damig niya, pero medyo nakukulangan pa rin ako. Titingnan natin kung meron pa siyang prion. Hindi ko pa lang siya maasikaso kasi medyo tinatamad pa akong magpagawa dahil nga dun sa mga nagastos natin. Okay din naman, so re-review na lang natin kung kumusta ba yung performance nitong ating Elito na battery na gawa ng Amaron. So sana tumagal din siya tulad ng Amaron, hindi naman siya masira agad. Kasi doon sa mga na-experience ko sa mga battery, kung kailan paso na yung warranty, tsaka siya nasisira. So sana yung katulad ng Amaron natin na binili na umaabot ng 3 years to 5 years. Yun. So medyo matagal na rin naman tong kotse sa kapatid ko. Ayun nga, hindi natin alam kung kailan pa nagpalit ng battery or kung nagpalit siya ng battery nung nakuha niya. Pero I doubt na nakapagpalit na siya, parang hindi pa. Kaya saktong-sakto lang nung na-realize natin na possible na magpalit na rin tayo ng battery, nakahanda naman yung budget natin. Alright, so ito, kalilinis ko lang nito, kapapaka-wash na natin kahapon, and then after that, wax naman tayo. Alright, so yun nga lang po agad ang i-remind ko sa inyo guys. Pag automatic transmission, lagi nyong babantayan yung battery ninyo, dahil once na abutin kayo ng lowbat sa daanan ng battery, naku, kailangan nyo magpalit ng battery para mapastart ulit yung sasakyan natin, or maghanda kayo ng pang jump start nya na battery pack. So yun, so mas maganda siguro may nakahanda kayong ganun, mapa manual or mapa automatic yung ating sasakyan. Again, maraming salamat una kay Lord dahil hindi tayo pinabayaan sa daanan, at dun sa mga taong natawagan natin, kay Rabi at kay Dana at kay Risa, kasi medyo humiram muna kami ng pera pang abono dun sa battery para makabili kami nung time na yon. Alright, so siguro po hanggang dito na lamang ang ating video, at sana po may niyambag na naman ang makapakipakinabang sa araw na ito.
At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you in my next videos. Bye-bye!